A good commander knows how to listen to all the given and then analyze everything and then in a split second, you can decide. Ganon yung magaling na commander. Turuan ka namin kung paano maging magaling na commander, etc. Will help you. God will give you the wisdom. Because nakatala ka na sa langit that you will be a good president. Okay, so, Madam President, we are hoping that you will have the courage, the wisdom, the moral fiber to lead the Filipino people. Huwag ka magalala, tutulungan ka namin. Huwag ka magalala. Madam Inday, no? Yung New Year's message ko sa iyo, no? Sa papasok na bagong taon, buong tiwala ang mga kababayan natin na at umaasa sa iyo that you will lead us, that you will lead the Filipino nation. You will lead the Filipino nation. So, ayan na. Ayan, gitna natin yan. Nakita yung kwarto. You will lead the Filipino nation as probably the next President of the Republic. Kasi we will terminate BBM. BBM, we will terminate you. Pero huwag kang tatakbo. Lumabang ka. You die for your country. Sayang yung mga training mo, ha? SF, tumatakbo ba SF? Hindi. Ranger, tumatakbo ba? Marines, tumatakbo. Hindi, lumulusog. O, BBM, ha? You fight, ha? To the death. Oh, okay. So, Madam President, we are hoping that you will have the courage, the wisdom, the moral fiber to lead the Filipino people. Huwag ka magalala, tutulungan ka namin. Huwag ka magalala. Tulungan ka namin sa karaw. Bahala ka na doon sa susunod na. Joke lang. Tutulungan ka namin. Tutulungan ka namin. Dahil mga problema ang mamanayan. Unang-una, bangkarote. Huwag ka magalala. We will solve the problem. Meron akong naisip na solusyon dyan. Sa mga, magkapera tayo. Walang problema yan. Yung pagkawalang pera ng Pilipinas is ang tawag doon, temporary thing. No? The next day may pera na. Second, third, fourth. Isip, utak lang ang gagamitin. Okay, daming problema pero dapat ang mood mo, BP Inday, Madam President, dapat ang mood mo is ayusin na natin once and for all. So that you take your place in history na Inday Sara ang matapos nilang siraan, matapos silang iganyan, the Filipino people stood up for her, for the Filipino people, for the future of the country, for future generations, and yet, future generations of Filipinos. Di ba? Filipinos going forward. No? So, let's move on. Let's move forward. Let's correct the country along the way. Give it 1 year, 3 years, and then we'll have 2028. Ang tagal pa, 25, 26, 27, 28. No? 3.5 years. That's more than enough. So that when we have an election sa 2028, mais na ang Pilipinas. Mais na yung COMELEC, mais na yung human rights, mais na yung electoral system, mais na yung gobyerno, mais na yung constitution, wala nang magnanakaw. Oy, takot na mamatay. May death penalty. Yung criminality down to the lowest level. It can be done. Barangays, komunista, good luck kayo. Good luck kayo. And then, you have progressive, self-reliant na mga provinces. Let's start do sa mga hirap na mga probinsya. Isip tayo kung paano natin ayusin yun. Let's look at food security ng buong Pilipinas. Mais yun. Let's look at gas kung paano talaga natin may tatawid siya na bumaba. No promises. Trabaho lang. Gawa lang. Iba yung nagpa-promise napapako Hindi pa nagagawa yung problema, nandiyan na yung solusyon. So, it's just a matter of knowing what is the problem at itatapat mo yung solution. Slide rule. Ito yung problema na yun ang critical. Dapat alam mo yung problema. Ito yung solusyon ng dami. So itatapat mo lang yung problema. Kung ito yung nakita mong problema, itatapat mo lang kung ano yung tamang solusyon doon. Boom, kuna na yun. Yun yung tamang solusyon. There are no problems. From the management standpoint, there are only solutions. So, Madam President, marami ka ngayon, mula ngayon, bagong taon, marami kang madidinig na mga nagpapasipsip sa'yo. Kasi tagilid na si Marcos Tagilid na itong administration na ito. Maraming mga politiko na kakabit sa'yo na magbabalikan sa mga Duterte. Beware. Marami kang madidinig na mga general na, biglang tumapang. Beware. No? You do not compromise. Okay? Yun ang advice ko. Nasa iyo yun.
Sinulat ko to eh. There will be a lot of advisors for you, coming to you, advising you. Merong advice na makasarili. May advice ng traitor, patraitor, na merong ibibigay sa yung advice, yung pala, mapapahama ka. May advice na mandilin lang, ipokrito. Oh, kala mo mabait, yung pala walang ya. May advice na balimbing, no, AC/DC. Dati kay Marcos, ngayon balik sa'yo. May advice na kunwaring makabayan, pero yung pala, walang ya rin. Merong sariling agenda, di ba? May advice na ito, favorite mo to, manggagamit. May advice na nadala ka rito, di ba? Nagamit ka. Ang taong bayan na nadala rin dyan, nagamit din ng taong bayan. So maraming advisor. Sorry kung may nakalimutan ako. Pero I think you get the point. A person, so many persons will make themselves available, visible to you. Meron nang dati ka nang nag-a-advise sa'yo. Okay? Meron nang dati nag-a-advise. Sino pagkakatiwalaan mo? Nasa sa iyo yun. Sino? Basta sinasabi ko lang sa'yo, I'm warning you, maraming mga tao na this January, early on, after New Year, magsasalita na for you. Na? Nung tumahimik sila, nung binatikos ka, tahimik sila, nung halos siraan ka ng siraan, putang na mga yan, tapos ngayon biglang labasan sila. Kasi eleksyon na, o hindi kasi mananalo ka, magiging presidente ka. So bago ka makinig sa ibang tao, makinig ka sa Diyos natin. Regardless of the belief of other people, basta na tayo naniniwala sa Diyos, I would advise you, you trust in God. Inday Sara, bubulungan ka lang in a dream or the idea comes to your mind, comes to your head. I-upload niya o i-download ng anghel mo. Boom! Kuna na, paf! Ayun na yung idea. Right? Where you are, you're taking coffee, you're eating, nasa CR ka, nagbabawas ka, boom! Ayun na idea. Then you become brilliant. You have the wisdom of God. Intindi, di ba? Kaya yung mga bisugo na nag-advise sa'yo, kahit ako, mag-advise ako sa'yo, you take it with a grain of salt. Kahit ako, kahit si Metran, kahit FGF, kahit sino sa amin, kahit sino dyan sa mga generals, kahit sino sa amin, pasok mo lang dito, i-process mo sa utak mo, and then, kung hindi ka makaano, leave it. Hayaan mo lang mag-process dyan sa utak mo. God will give you the wisdom. Basahan mo lang. God will give you the wisdom. Because, nakatala ka na sa langit that you will be a good president. Okay? Si BBM, sinayang niya eh. Nakatala sana siya eh, na maging magaling na presidente. Kako ka BBM, sinayang mo eh. Sinayang mo. Kami eh, hanggat gusto nga namin eh, magpa-hair follicle drug test ka, nakatapos ka sana sa term mo. Pero there are cases kasi na hindi mo pwedeng ibigay lahat sa isang examen, sa isang test, no? Yung kung paano ka papasa, hindi pwedeng ganun. Spoon feeding na yun eh. Ngayon, nagbigay ako ng deadline sa'yo, 25 December. Nagbigay si Metra ng deadline, 30 December, mabait pa yung tao eh. Wala kayong ginawa eh. Kaya, good luck sa inyo. Kalaban nyo langit. Kalaban nyo langit. No? So, tapusin ko lang itong Kenday. So, you trust in God, in spite of all the advices, imbis na magtiwala ka sa isang tao, parang hindi ka nagtitiwala doon sa ibang tao. So, paano na yon? Pagkat nagtiwala ka dito, yung pala may agenda siya. Mangga, o kaya may sariling agenda. Kunyari ako, nag-advise ako sa'yo, makinig ka basta-basta? No, huwag ka makinig basta-basta. Kahit na nagtitiwala ka sa akin, huwag kang basta-basta makikinig. Nisira ko yung sarili ko, ha? Kasi, hindi porke nag-advise sa'yo, akala mong mabait, yung pala, wolf in sheep's clothing. No? Mag-ingat ka. A good commander knows how to listen to all the given and then analyze everything and then in a split second, you can decide. Ganon yung magaling na commander. Turuan ka namin kung paano maging magaling na commander, etc. Will help you. So, huwag kang basta-basta nakikinig sa advice kahit sa akin, kahit kay Metran, kahit sa FGF, o kahit kaninong general, wag. No? Kahit sino sa mga kasama mong lawyer, wag kang basta-basta makikinig. Kaya, number 1, ang guide mo, taong bayan. If it's good for the Filipino people, then it must be good. Tingnan mo. And then, you trust in God. And then, number 3, you trust in yourself. You trust in yourself. Inday, Sara. Kasi, pagka, nasa na yun? If you trust in your mind and in your heart. Trust your mind and your heart. Hindi ko na be confident. No?
Be the leader of men. Be the leader of Filipinos. Be the leader of a nation. I-process mo lang lahat na nadidinig mo, lahat na nakikita mo. Isipin mo yung goal mo, taong bayan. You're the leader of men, women, children, future generations. You are the leader of a nation na floundering, nasa hukay, that you have to take them out. You have to take them out, hindi yung patayin, take them out of the hole. Laki ng problema, di ba? Bangkarote, etc. Hindi problema, sinabi ko na kanina. Tatapat mo lang yung, alamin mo na muna kanyang problema, ang daming solusyon. Tawagin lang natin lahat ng magagaling dyan and then, pa-brief tayo, anong tingin mo, anong tingin mo, anong tingin mo, okay? And then, okay, thank you. No commitment. Pero, on your own, you know how to decide. You know how to analyze. So, be confident as a person. So, tatlo Maraming mga advice sa'yo. Ngayon pa lang, maraming mga advice sa'yo what to take, what to do. If you ask me, I'll tell you who to advise, who to listen to. Mabibilang lang. Mabibilang lang. Sa tingin ko. Tapos nun, papasukin mo lang sa tenga mo, palabasin mo, and then process wala. Ang guide mo, taong bayan. Ang guide mo, taong bayan. Excuse me. Taong bayan. Yun lang. It's good for the people because you trust in God. Yung tingin mo, yung the people, ang guide mo. No? Yung objective mo, taong bayan eh. You trust in God. You believe in yourself. Kayang-kaya mo yan. Kasi, kung ano yung naisip mo, at kung ano yung nasa puso mo, pagsasamahin mo. Then be the best president ever. You lead the armed forces. Kayang-kaya mo yung armed forces. Kayang-kaya mo yun. And be a leader of a country who is in need of a shepherd. You steer us away from all the bad things na dinala ang bansa natin sa mga buhaye, no? So, yun lang ang advice ko sa'yo. Yun lang ang New Year's message ko sa'yo. Be ready this January to run the country. It has to be a revolutionary government that will give you the leeway to do things, to correct, to reboot the country. It will give you the leeway. You don't have to proclaim a revolutionary government. We will do it for you. The Filipino people will do it for you. We will proclaim a revolutionary government. Okay? So, be ready. Be ready with your proclamations. Be ready with your cabinet. Be ready with your revolutionary council. Be ready with a lot of things. And be ready with your economic reforms.